Hello guys, magandang araw sa inyo. Ito na yung pinangako ko sa inyo na ituturo ko sa inyo yung coating ng kwek-kwek. Ito na yung mga sangkap guys. Kalahating kilong harina. Tapos 1 teaspoon paminta pino. Ang ginamit ko dito guys na pangsukat ay teaspoon at tablespoon. Ito kagaya nito, paminta pino 1 teaspoon. Itong iodized salt 2 teaspoon. Huwag kayong gagamit guys ng rock salt na asin kasi mahirap tunawin sa paghalo ng coating. Hindi magpapareho yung lasa ng inyong coating. Merong maalat, merong walang lasa. Ito 1 teaspoon na food color. Ang food color natin guys orange. Ang ginagamit natin sa kwek-kwek. Hindi ako gumagamit ng kulay dilaw kasi pangit. Napapangitan ako sa kulay dilaw, parang maputla ang kulay. Kaya orange yung ginagamit ko guys. 1 teaspoon. Tapos ito, baking powder, 2 tablespoon. Tapos itong seasoning mix natin, isang sachet na seasoning mix. Tapos itong asukal, yan, ang gamit kong asukal ay yung light brown. 1/2 cup na asukal guys. Yan. Tapos, ituturo ko sa inyo kung paano paghalo-haloin. At kung paano makuha yung magandang texture ng ating coating guys. Kaya ito na guys. Ang una natin gagawin guys, pagsasama-samahin natin ito, ilalagay natin tong paminta pino, iodized salt, baking powder. Yan. Pagsama-samahin nyo lang sa isang lagayan guys. Tapos itong seasoning mix natin. Tapos itong asukal. Yan, pagsama-samahin natin. Ipapahuli natin yung ano guys, yung food color. Kailangan haluin mo natin. Yan, para mag-mix siya. Yan. Tapos ito guys, lalagyan natin ng tubig. Kunti-kunti lang ipaglagay natin ng tubig. Huwag nyo agad dadamihan. Yan. Kasi pag dinamihan agad natin, lalablaw agad yan. Hindi natin makukuha yung texture na gusto natin. Haluin lang natin ng mabuti guys. Ang hirap haluin dito guys. Ililipat ko na lagayan. Hindi ko mahalo ng ayos. Lilipat ko dito sa medyo malaki guys. Yan. Ito guys, wala man akong paggagamitan ito. Kasi hindi na ako nag-kwek-kwek. Gusto ko lang ituro sa inyo kung paano gawin yung ating coating na maganda guys at masarap. Yan. Lumapot na guys. Basta yung paglagay natin ng tubig, utay-utay lang. Pag yung nakuha mo na yung tamang lapot, and titigil mo na yung paglagay ng tubig. Yan guys. Yan. Para mahalo natin ayos guys. Ituturo ko rin sa inyo kung paano gawin yung kung paano yung tamang paglaga ng itlog. Kasi pag hindi ka marunong, pag basta mo lang nilaga, masasayang lang yung itlog guys. Kasi pag yung pangit ang pagkalaga mo, madikit yung itlog, yung balat. Pag binalatan mo, matatanggal yung laman, sasama sa balat.
Kaya ituturo ko rin sa inyo yung tamang paglaga sa itlog guys. May oras yan guys. Hindi basta nilalaga lang. Tapos lalagyan natin guys yung food color. Yan. Kailangan magandang halo nyo dito para walang buo-buo. Yan. Pag nakukulangan kayo sa kulay ng ating coating, pwede kayo magdagdag guys. Paunti-unti lang dagdag nyo ng kulay. Pero pag nasobrahan kayo sa sa tingin nyo ay matingkad itong gawa ko, pwede kayo magbawas ng kulay, food color. Yan. Pero para sa akin, maganda na itong kulay na to. Yan. Kailangan halong-halo. Yan guys. Ayan, sakto na yung ganyang lapot guys. Kasi pag nilabnawan mo pa yan, pag nilagay mo na sa itlog, pag prito mo, ano na, kakawang yung coating natin sa itlog. Ayun ang kadalasan na nangyayari. Kaya pag siguro nakakain na kayo nung kwek-kwek na pag sinausaw mo, nalalaglag agad yung coating, humihiwalay. Malabnaw ang pagkatimpla nun. Dapat ganyan lapot guys, oh. Ano? Yan. Kailangan lang haluin pa natin ng mabuti para walang buo-buo. Yan. Pasensya na kayo guys, mahaba itong video na to. Hindi ko na ito ikakat. Hindi ko na ikakat to para maintindihan nyo ng ayos. Kung talagang gusto nyo ng ganitong negosyo, yan, pagtsagaan nyo lang panoorin guys. Matututo kayo dito guys. Yan, ituturo ko sa inyo lahat. Yan. Tapos ito guys, pag ganito yung ginawa natin, wag nyong di ba mayroon kasi nagre-rep. Pag nirep nyo yan, kakawang yung baking powder nyan, hindi naalsa yung ating coating. Pag nilagay mo sa itlog, makikita nyo hindi siya umalsa, hindi lang, parang nilagyan lang ng harina yung itlog mo na tinitinda. Kaya wag nyo i-rep itong ganito. Mas maganda pag kayo magtitinda ng kwek-kwek, araw-araw kayong gagawa ng ganito para masarap talaga. Yan. Huwag kayo mag-i-stack ng ganito kasi madaling mapanis to. Tapos pag nirep mo naman, pangit na rin pag ginamit mo. Yan. Yan guys, yung tamang lapot ng ating coating. Yan. Yan, wala nang buo-buo yan. Ano? Magandang paghahalo. Pag ganitong negosyo ang gagawin nyo, bumili lang kayo ng ganito na makapal. Ito kasi maliit eh. Kinuha ko lang doon sa kusina namin. Mas maganda yung makapal na ganito, matigas. Mas masarap ihalo na ganito. Kasi ito nabaluktot to. Malambot. Yan. Pag yung gusto nyo ng maramihan, yan, idodoblehin nyo lang uli yung mga timpla ko. Dadagdagan nyo lang. Alam mo, ito, kagaya nun, yung kalahating kilong harina, gagawin yung 1 kilong harina, tapos yung mga sangkap, dodoblehin nyo rin, para tama pa rin ng timpla guys. Yan, ganun lang ang diskarte pa gusto nyong magdagdag ng ginagawang coating. Yan guys, tama. Tapos, doon naman tayo sa, guys, sa paglalaga ng itlog. Ituturo ko rin sa inyo kung ilang minuto bang nilalaga yung itlog ng pugo at ilang minuto nilalaga yung itlog. Kasi siguro nakaranas na kayo ng paglalaga ng itlog na madikit yung balat. Mahirap baltan yun, tapos sumasama na yung laman ng itlog sa balat. Kaya ituturo ko sa inyo guys. Ito na guys. Dito guys, magpapainit muna tayo tubig. Kailangan bago natin ilagay yung itlog, kumukulo na yung tubig.
Yan guys. Buhayin mo natin ako eh. Ituturo ko sa inyo guys yung paglaga ng itlog. Yung itlog ng pugo. Saka natin orasan pag kumukulo ng tubig. Doon natin umpisa ng oras. Yung itlog na pugo, 8 minutes ang paglaga guys para maganda ang luto. Tapos yung itlog ng itik o ng basta yung pang quick 15 minutes. 15 minutes ang paglaga nun guys simula sa pagkulo ng tubig. Kaya ituturo ko sa guys. Sige, pakuluin muna natin ang tubig. Ito guys, nabulak na yung ating tubig guys. Pwede nating ilagay yung itlog ng pugo. Ang unahin ko, itlog ng pugo. Naglagay na rin ako ng tubig dito kasi kailangan pagkaluto ng itlog, ilalagay agad natin sa tubig na malamig. Ito guys, ipapakita ko sa inyo. Ito yung itlog ng pugo guys. Kung talagang magne-negosyo kayo ng ganito na quick, bumili kayo ng fishnet. Alam mo yung fishnet, yung parang fishnet na bag. Doon nyo ilalagay ito para hindi kayo mahirapan maglagay dito sa kaldero at maghango. Pag naka-fishnet kayo, iluluntog nyo lang to. Tapos hintayin nyo lang maluto. Tapos iangat yun uli. Wala lang kasi ako nun kaya ito ganito lang. Pag wala kayo nun, ganito, lalagyan nyo sa plastic. Tapos dahan-dahan yung ilalaglag. Ihuho. Para hindi mabasag yung itlog guys. Yan. Dahan-dahan nyo lang. Yan. Dito mag-umpisa yung ating guys. Oras, 8 minutes. 8 minutes ang pagluto ng itlog na pugo simula sa pagkasalang. Kailangan lang pakukuluin muna yung tubig. Yan guys. Dito, pagkaluto niyan, ilalagay agad natin sa malamig na tubig para hindi dumikit yung balat guys. Madali siyang balatan pag ganun ang diskarte na gagawin nyo. Pag yung hindi nyo nilagay sa tubig na malamig, yung itlog na nilaga mo, madikit yan. Pwedeng maging madikit. Tapos pag tinalupan mo, inalis mo yung balat, kasama yung laman. Mahirap magbalat guys pag nakadikit yung balat sa laman. Sige guys, hintayin natin yung 8 minutes. Yan guys, 8 minutes na. Hahanguin na natin yung itlog guys, yung pugo. Pag kayo pala maglalaga ng itlog ng pugo guys, huwag nyo tatakpan kasi magpuputukan yung itlog natin guys. Tapos ito guys, ang mahirap dito pag hindi tayo nakapisnet. Yan, utay-utay natin. Tapos diretso natin sa malamig guys. Sa malamig naman, ibabad mo sila ibabad mo ng 5 minutes. 5 minutes lang guys. Yan, huwag mong papatayin yung apoy para hindi lumamig yung tubig. Kasi isusunod pa natin yung itlog na malaki. Yan. Ibabad mo lang yan ng 5 minutes. Tapos isusunod na natin itong malaking itlog guys. Yan. Ganon din ang proseso. Pag wala kang fishnet, kailangan ipaplastic mo para hindi siya malaglag sa ilalim, hindi siya mabasag. Utay-utay mo lang ilagay. Ito naman, yung itlog na malaki, 15 minutes. 15 minutes mong ilalaga guys. Yan, hintayin lang natin na maka 5 minutes to. Tapos ipapakita ko sa inyo kung gaano kadali mabaltan tong itlog ng pugo guys. Ito guys, naka 5 minutes na yung ating itlog ng pugo na nakababad sa malamig na tubig. Papakita ko sa inyo kung gaano kadaling baltan guys. O yan o, kawang ang balat guys. Yan. O, di ba? Pag mali yung inyong paglalaga, mahirap baltan to guys. Madikit. Kaya kailangan tama yung paglalaga nyo, tama yung oras. Yan guys oh. Kawang ang balat. Yung iba pag mali yung pagkalaga guys, madudurog to kasi nakadikit yung balat. Manipis pa naman yung yung laman. Yan, madali siyang masira. Kaya kailangan tama talaga yung paglalaga nyo guys, tamo.
Kawang na kawang guys. Pagtyagaan nyo na guys yung mahaba kong video ha. Dito at least matututo kayo kung talagang gusto nyo ng gantong negosyo. Yan. Kasi hindi ko na to ikakat guys. Para talagang kita nyo kung paano gawin. Yan guys oh. Siguro itong pagbabalat ko ipapas forward ko na lang para hindi naman kayo mainip. Yan oh. Di ba? Ang bilis. Oh. Kawang ang balat niyan guys. Basta tandaan nyo, yung paglalaga ng itlog, lalo na kung gagawin yung negosyo yan, may oras yan guys, hindi basta nilalaga. Kasi pag nagkulang kayo sa oras, hilaw. Pag na sobrahan naman kayo sa oras, pwedeng maging nadikit yung yung balat o pwedeng lumiit ang itlog. Pag overcook, lumiliit yan guys. Ayan o, ganda ng natin pagkalaga guys o. Walang kasira-sira. Ganon din sa itlog na malaki guys. Orasan natin 15 minutes. Ito tandaan nyo 8 minutes lang to yung pugo. Mas maganda magbabalat kayo nasa tubig. Yan para hindi dumikit sa kamay nyo. Yan. Lagi niyong mahugasan. Ano? I-cut ko na to guys para hindi kayo mainip. Papakita ko lang sa inyo yung pagluluto mamaya, saka yung sa itlog na malaki. Yan guys, 15 minutes na. Hahanguin na natin tong itlog na malaki. Papatay natin apoy. Yan. Tapos ilalagay din natin sa malamig na tubig guys. Kagaya nung ginawa natin sa itlog ng pugo. Itong itlog ng pugo saka itlog na malaki, pwede nyo pagsabayin pagluto guys, basta nakalagay sa pisnit. Basta magkaiba ng oras. 15 minutes tong malaki, 8 minutes tong yung maliit, yung pugo. Yan. 5 minutes din na ibababad sa malamig para kawang din yung balat guys, hindi madikit. Hintayin na lang natin maka 5 minutes guys. Yun guys, 5 minutes na yung itong itlog na malaki na nakababad sa malamig guys. Tingnan natin kung maganda din pagkalaga guys. Yan guys oh. Kita nyo naman kawang yung balat. Oh. Yan yung tamang laga guys ng itlog. Yan oh. Meron kasi na paglalaga, madikit yung balat sa laman guys. Yan. Dapat ganyan kawang. Oh. Yan guys oh. Kita nyo naman oh. Oh. Kawang. Nakaranas na siguro kayo guys na may nilaga na itlog na mahirap baltan. Yan, matatagalan tayo sa oras pag ganun ang pagkalaga natin. Madikit. Yan. Kailangan lang guys, pag gagawa kayo nito, malinis yung kamay nyo. Kasi hindi pwede mag-gloves dito, mahirap gumalaw pag naka-gloves. Kaya kailangan malinis ang kamay nyo bago kayo gumawa ng ganito. Kasi pag gumamit ng gloves, lalo tayong magtatagal. Mahirap magbalat pag naka-gloves. Yan. Dumidikit kasi sa gloves yung balat ng itlog eh.
Ito guys. Ano? Ay, nasira yung yung pula. Manipis. Pero kawang pa rin yung balat niyan guys. Hindi ko nababaltan lahat guys para maituro ko na agad sa inyo kung anong proseso ulit na sunod natin. Next step naman tayo guys. Nandito na yung coating natin guys. Ang next step natin, magpapainit tayo ng kawali guys. Tapos, lalagyan natin yung mantika. Yan guys, palm oil lang ang ginagamit ko ng mantika. Yung labo kung tawagin. Kailangan pag magluluto kayo ng kwek-kwek guys, lubog sa mantika yung kwek-kwek nyo. Para pantayin luto. Yan. 1 litro lang ginamit ko, hindi ko lang sure kung lulubog na yung ating kwek-kwek. Pero pag pantinda, kailangan lubog sa mantika guys para pantayin luto. Hintayin lang natin na uminit guys. Dito guys, sa isang baunan, naglagay ako ng harina. Yan. Wag masyadong madami. Ganyan lang dapat yung harina na ilalagay kasi kailangan natin kalugin yung itlog. Yan, ilalagay natin dyan. Ito munang malaking unahin natin. Yan. Yan guys, oh. Kailangan yan makalog para magkaroon siya ng harina na dikit. Ano. Yan, ganyan lang, sakto lang yung ganyan ka guys, huwag yung makapal kasi pag yung hindi makita. Pag yung makapal masyado yung harina, luto na yung coating, hilaw pa yung harina sa loob kaya pag kinain pangit. Kaya dapat lang, manipis lang. Huwag yung masyado makapal. Pag yung kaganyan may masyado makapal, alsin nyo lang. Yan, dapat ganyan lang oh. Yan, ganyan lang kanipis. Yan. Kahit lang guys hintayin natin uminit yung mantika. Ay pag kayo sa harina, yung kakalugin mo yung itlog. Dapat yung kakalugin yung itlog, yung lulutuin nyo agad. Huwag nyong itatambay na kaganyan oh. Ito yung kinalog ko guys. Yan, ito yung lulutuin ko agad. Huwag nyo itatambay na magtatagal sa harina guys kasi nagbubuo-buo yung harina sa itlog. Yan, kaganyan. Nababasa yung harina sa gawa ng itlog. Nagbubuo-buo. Pangit yun pag niluto. Pagkagat ng customer, malalasahan yung harina kasi hilaw yung harina. Kaya kailangan, pagkakalog nyo, yun agad yung lulutuin nyo guys. Tingnan natin kung mainit na yung mantika. Maglagay tayo ng konti. Hindi pa masyado guys. Hintayin lang natin na minute ng konti pa guys. Yan guys, mainit na yung ating mantika. Pag magkukuting na kayo guys sa itlog, huwag kayong gagamit ng kutsara o tinidor. Ang gagamitin natin, 2 stick guys. Yan, 2 stick. Tignan nga, papakita ko sa inyo. Yan. Ito guys oh. Ay po. Yan. Itutusukin nyo lang ng stick. Tapos ilulublob nyo dito sa sa coating. Yan guys, kailangan malalagyan ng coating lahat guys. Yan. Pag ganyan lang guys oh. Yan. Huwag kayong gagamit ng kutsara o tinidor kasi makapal yung malalagay na coating. Yan guys oh, ganyan lang. Tapos paglagay sa kawali, gaganyan mo lang oh. Yan guys oh, simple lang. Naku, hindi lubog yung ating kwek-kwek guys. Kulang sa mantika. Pag magtitinda kayo, kailangan lubog yung kwek-kwek natin sa mantika.
para magandang luto. Kulang yung mantika ko guys. O yan guys oh. Tutusukin mo lang. Tapos ipapaikot-ikot mo lang sa ano sa coating natin. Yan. Huwag kayong gagamit ng kutsara o ng tinidor, mas mabilis to. Yan guys oh. Saka pantay dito. Pantay ang pagkalagay ng coating. Ayan oh. Yan. Tapos pag nilagay mo dyan, ganyan lang. Baliktad na lang natin. Yan. Magandang luto niyan guys. Yan. Ito namang ano, pugo. Ang testing natin. Yan. Ito. Testing lang tayo. Ayan. Ganon din ang proseso guys. O, ayan o. Ilublob mo lang sa coating. Kailangan malagyan lahat ng coating. Ayan o. O, pantayan lang ganyan guys. Tapos paglagay nyan, yan lang. Ayan o. Yun. Ganon lang, paulit-ulit guys. Madali lang maluto to guys. Ayan o. Kailangan itong kawang sa mantika. Yan, ilulubog natin. Yan. Huwag nyo susunugin guys. Pangit pag sunog. Pakita ko sa inyo ha. Ito, luto na to guys. Ito, luto na to isa oh. Yan. Sakto lang yung ganyan luto. Ayan guys, hindi kawang ang ano yan. Hindi kawang ang coating. Madikit ang coating yan guys. Kahit isaw-saw mo sa suka, hindi hihiwala yan. Ano? Madali lang ito maluto. Huwag nyong papatagalin masyado sa mantika. Kasi masusunog yan, tapos magiging babad sa mantika yung magiging babad sa mantika yung yung kwek-kwek nyo. Ayan. Hindi ko nalulutuin guys para hindi magtagal. Hindi ko nalulutuin lahat. Ayan. Siglit. Papakita ko sa inyo na hindi kawang yung coating natin guys ha. Saglit ha. Patay ang kutsara. Ito guys oh. Yan. O yan. Yan guys oh. Magandang luto niyan. Madikit talaga yung yung coating. Tapos ayan oh, walang hilaw na harina yan guys oh. Yan, kailangan manipis lang yung yung pagpapagulong sa harina para hindi hilaw ang harina. Ayan oh. Wala yan. O ito. Yan guys oh, hindi kawang ang coating yan. Yan oh. Ito, tingnan natin yung tingnan natin yung itlog guys oh. Hindi makita yata. Walang hilaw na harina yan guys oh. Luto talaga yan. Ayan guys, ang tamang proseso ng pagluluto ng kwek-kwek. Paggawa ng coating. Tinuro ko sa inyo. Sana makuha nyo ng ayos yung aking pagtuturo. At yung paglalaga ng itlog guys, ganun lang yung proseso ng paglalaga ng itlog sa tinuro ko. At yung hanggang sa pagluluto ng kwek-kwek. Sana naintindihan nyo guys. At pasensya na kayo kung medyo mahaba yung video ko. Hindi ko na ikakat para talagang maintindihan nyo yung tinuro ko guys. At hanggang sa muli guys, maraming salamat sa inyong suporta sa aking channel. Ang YouTube channel ko guys ay Mr. Click TV at sa Facebook naman ay King Rex Food Cart. Hanggang sa muli guys. Bye bye!